Sa sandaling iyon, ibinaba ni Lasho ang kanyang tasa ng tsaa, pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang tunay na pangalan, Lenluo, tinatakot mo ba ako? Gaano man kababa ang tono ni Fansho o gaano man karespeto ang kanyang asal, sino man na may kalahating utak ay maririnig ang nakatagong banta sa kanyang mga salita. Ang nakakatakot na reputasyon ng Evil Sky Pavilion ay maaaring magdulot ng takot sa puso ng mga tao, maging dahil kay Lasho o sa kanyang siyam na disipulo. Kahit na isantabi ang Yu Shanghai at Yu Shan, walang puwersa ang maglalakas loob na baliwalain ang Evil Sky Pavilion. Ano ang nagbigay kay Fansho ng kumpiyansa upang magsalita ng gayong mga salita o pigilan ang Evil Sky Pavilion na makialam sa mga usapin ng pamilya ng imperyo kung nanaisin nila? Ano ang ibig sabihin niyan? Pagkarinig nito, mabilis na tumayo si Fansho at yumuko. Matandang senyor, dahil alam niyo ang aking pagkakakilanlan, bakit niyo ako inilalagay sa mahirap na posisyon? Nawala si Lenluo 300 taon na ang nakalipas, kasama ang mga biyaya at hinanakit ng nakaraan. Mas matanda kayo sa akin, kaya dapat ko kayong tawaging nakatatandang kapatid. Ang mapabilang sa blacklist ay hindi isang bagay na ipinagmamalaki ko. Sa katunayan, ito ay naging isang hindi maaalis na mantsa sa aking buhay. Nagsalita siya ng may sigasig na may ganoong pagmamatuwid sa sarili na nakakapangilabot sa mga nakarinig ng kanyang mga salita. Ang taong ito, na dating nasa tuktok ng blacklist at nakagawa ng bawat masama na gawa na may isip at hindi may isip sa ilalim ng langit, ay nagsabi na nahihiya siya sa kanyang nakaraan at lumipat sa landas ng kabutihan. Hindi ba nakakatawa iyon? Tumigil si Fansho, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag, tungkol sa pagbabante sa inyo, ang Black Knights ay hindi maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay. Kami ay naghahatid lamang ng mensahe ng palasyo. Wala akong magagawa kahit piliin yung tanggihan ng kahilingang ito. Pagkabigkas ng kanyang mga salita, sumagot si Ming Shishu, kung alam mong tatanggihan ang iyong kahilingan, hindi ka ba nagsasayang lang ng iyong hininga sa pagsasabi nito sa unang lugar? Malamig na nagsalita si Duan Masheng, hinihiling niyo sa Evil Sky Pavilion na huwag makialam sa mga usapin ng palasyo. Ayon sa inyong logika, kung pumayag kami sa inyong kahilingan, kahit na mahuli ako ng isang tao mula sa palasyo, kailangan kong tiisin ito at magtiis. Ang panglimang nakababatang kapatid na babae, si Xiao Yuer, ay tinataka ng kanyang cultivation base ng isang tao mula sa palasyo bago siya ipadala sa Holy Altar para sa isang alyansa sa kasal. Sino ang mananagot? Sino ang sisigot sa pagkawasak ng Fish Dragon Village? Ang mga salitang ito mula kay Duan Masheng ay nagdulot sa lahat na tumingin sa kanya ng may bagong pananaw. Walang sino man ang nag-asahan na siya, na karaniwang tahimik, ay magsasalita ng ganito. Tumango si Lasho, na tila sumasang-ayon. Lenluo, narinig mo ba iyon? Ipinahihiwatig nito na sinang-ayunan niya ang mga salita ng kanyang mga disipulo. Pinalakas nito ang kumpiyansa ng mga disipulo. Ang gayong bagay ay hindi mangyayari sa nakaraan. Kailangan maging maingat sa kanilang mga salita, o maaari silang magdulot ng problema. Pinanatili ni Fansho ang kanyang respetadong asal. Hindi ko maaaring suwayan ang mga utos ng palasyo, matandang senyor. Hindi nyo kailangang ibaba ang inyong sarili sa antas ng palasyo. Pagkarinig nito, agad na tumayo si Lasho. Hindi mo naiintindihan. Ang simpleng aksyon na ito ay nagdulot sa 5 nakabababa na maging tensyonado agad. Ang Black Knights ba ang responsable sa pagkawasak ng Fish Dragon Village? Isang pahiwatig ng lamig ang kumislap sa mga mata ni Lasho pagkarinig ng mga salitang ito. Mabilis na tumibok ang puso ni Ye Tianxo. Mayroon bang ibang panig sa kwento ng Fish Dragon Village? Hindi sumagot si Fansho ng direkta. Sinabi lamang niya ng mahina, ang ibang mga tribo ay hindi kailanman papayagang umiral sa mga lupain ng Great Yan. Napakarami nila sa Measure Heaven River. Sa mga salitang ito, nayanig si Ye Tianxo hanggang sa kaibuturan. Ito ay halos isang hindi direktang pag-amin. Nagtanong si Lasho, binago mo ba ang mga record sa palasyo at mga lokal na archive? Hindi sumagot si Fansho. Wala masyadong may access sa mga archive ng palasyo, matandang senyor.
Mayroon ka bang impormante sa palasyo? Hindi pinansin ni Lasho ang kanyang tanong at nagpatuloy sa pagtatanong, kaya ikaw ang nanira sa akin. Nagsimulang magpaliwanag si Fan Shou, ang Black Knights ay sumusunod lamang sa mga utos. Hindi kami ang utak sa likod nito. Bukod dito, mula sa aking nalalaman, ang ika-6 na disipulo ng Evil Sky Pavilion ay isang traidor. Bakit niyo ilalagay ang inyong sarili laban sa palasyo para sa isang simpleng traidor, matandang senyor? Pagkabigkas ng kanyang mga salita, binunot ni Ye Tianxu ang kanyang espada at buong lakas na sinaksak siya. Gayunpaman, bago maabot ng kanyang espada, nagkawatak-watik ito sa ilalim ng epekto ng protektibong aura ni Fan Shou. Sino ang utak? Sino ito? Tanong ni Ye Tianxu, nang may pag-aatubili. Hindi sumagot si Fan Shou, ngunit bahagyang nagpakawala lamang ng mahinang aura, na nagtulak kay Ye Tianxu pabalik. Mabilis na humakbang si Siyu upang suportahan siya. Matandang senyor, hindi nais ng Black Knights na maging kaaway ng Evil Sky Pavilion. Nasagot ko na ang lahat ng inyong mga tanong. Tungkol sa utak, patawarin niyo ako sa hindi pagsagot. Dahil naihatid ko na ang mensahe ng palasyo sa inyo, nasa inyo na ang desisyon kung ano ang gagawin, matandang senyor. Gayunpaman, bilang isang nakababata, mayroon akong 2 payo para sa inyo, matandang senyor. Una, mas mabuting huwag labanan ang palasyo. Pagkatapos ng lahat, ang 10 taon ay lilipas lamang sa isang kisap mata. Pangalawa, bagaman hindi maaaring ihambing ang Black Knight sa Evil Sky Pavilion, hindi rin kami mga duwag. Column. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod siya at naglakad patungo sa labasan, kasunod ang iba pang 4 na Black Knights. Simula nang dumating kami sa Evil Sky Pavilion, patuloy kaming binabaliwala at hindi iginagalang. Ang Black Knights ay hindi kailanman ginamo ng ganito dati. Kinailangan naming isakripisyo ang aming pride at dignidad dito. Kahit ang pinuno ay kumilos ng mapagpakumbaba. Pagkarinig ng mga huling salita, nakaramdam ako ng labis na kaganhawahan. Ang mga buhol sa aking puso ay nawala. Tama ang pinuno, bagaman tiyak na malakas ang Evil Sky Pavilion, hindi rin mga duwag ang Dark Knights. Habang papalabas na sila, umabot sa kanilang mga tainga ang malamig na boses ni Lasho, sinabi ko bang maaari kayong umalis? Pagkarinig nito, huminto si Fan Shou, nagtataka. Nang ipatawag ko kayo rito, wala akong intensyon na hayaan kayong umalis. Nang makita ang kanilang master na tumindig, agad na lumundag sina Duan Musheng at Ming Shishu sa bulwagan. Sabay silang nagsalita, sawa na ako sa kanila. Pagkarinig nito, kumunat ang noo ni Fan Shou. Gusto niyo ba talagang gawin ang lahat ng ito para sa isang traidor? Pagkarinig nito, nagngalit ang mga ngipin ni Ye Tianxu sa galit, nanginginig ang kanyang katawan. Parurusahan ko ang traidor sa takdang panahon. Hindi ito ang lugar para bigyan mo ako ng mga utos. Kung ihahayag mo ang utak sa likod ng insidente, iiwan kong buo ang iyong bangkay. Pagkarinig nito, inalis ni Fan Shou ang kanyang respetadong asal at bumalik lamang sa kanyang orihinal na posisyon. Naiintindihan ko. Para sa Black Knights, dahil nais ng Evil Sky Pavilion na masaksihan ang lakas ng Black Knights, pagbibigyan namin sila ng kanilang hiling. Pagkabigkas ng kanyang mga salita, umalangaw ang humuhuling tunog ng 4 na avatar sa isang iglap. 4 na matitibay na avatar ang tumayo sa langit, mga Golden Lotus avatar na may 2 hanggang 3 dahon at tuto dahon. Ang dakilang pinuno ng Black Knights, na dating nasa tuktok ng blacklist, ay natural na may ilang mga pakana. Dahil naglakas loob siyang pumunta, nangangahulugan ito na tiwala siya sa kanyang lakas at sa lakas ng kanyang mga tauhan. Ang 4 na Dark Knights ay pawang mga eksperto sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Naninindigan ako sa aking mga salita. Hindi ko nais maging kaaway ng Evil Sky Pavilion, ang tono ni Fan Shou ay hindi na mapagpakumbaba. Nakakairita ang kanyang mga salita. Ito ay isang pangunahing halimbawa ng pagsulong sa pamamagitan ng pag-atras. Patuloy niyang sinasabi na hindi niya nais labanan ang Evil Sky Pavilion, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mga aksyon.
Nagsimulang mag-isip si Lasho, nagpaplano ng isang estratehiya. Hindi kayang gawin ni Siyu ang anuman laban sa apat na eksperto sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Kayang harapin ni Ming Shishu at Duan Musheng ang isa bawat isa. Iiwan ito ako sa dalawa, at ang pinuno ng Black Knights ay may malalim na cultivation base. Natural, maaari akong gumamit ng Deadly Strike card at alisin si Fansho agad, ngunit ang problema ay hindi ko pa natutuklasan ang tunay na utak sa likod ng insidente sa Fish Dragon Village. Kahit patayin ko si Fansho, hindi sapat ang natitira kong item cards para harapin ang natitirang apat na knights. Bagaman mayroon akong merit points na natitira para makakuha ng mas maraming Deadly Strike cards, gusto kong makatipid ng maraming merit points hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling makakuha ng merit points. Habang nag-iisip siya, humakbang pasulong ang pinuno ng Black Knights. Dahil pinatay mo ang aking mga tauhan, nangangati na akong makipag-spar sa iyo. Pagkatapos ay sumugod siya sa kanila. Kaka-breakthrough lang ni Ming Shishu sa Nascent Divinity Tribulation Realm, kaya medyo naguguluhan ang kanyang mga galaw. Medyo galit si Siyu nang makita ito. Lumaban kayo sa labas. Kung may masira kayo, kailangan niyong bayaran ito. Lubhang tiwala ang pinuno ng Black Knights. Tumayo kayo sa likod. Bilang Black Knights, hindi namin kailangang umasa sa dami para patunayan ang aming lakas. Umatras si Ming Shishu habang lumalaban patungo sa labas ng Evil Sky Pavilion. Black Knights, lumabas kayo. Pagkatapos ay nagbanggaan at naglaban ang dalawang figura, lumayo sa saklaw ng Evil Sky Pavilion. Patuloy na nanood si Lasho nang walang emosyon. Ayos lang ito. Bagaman walang dahon ang avatar ni Ming Shishu, pinigilan siya sa mahabang panahon bago siya nag-breakthrough sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Katulad ni Duan Musheng, masasabing handa si Ming Shishu. Bukod dito, ang mga labanang tulad nito ay makakatulong sa kanilang paglago. Sa katusuhan ni Ming Shishu, tiyak na tatakas siya kung hindi niya matatalo ang kanyang kalaban. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Ming Shishu. Humakbang si Duan Musheng sa gitna ng bulwagan kasama ang kanyang Overlord Spear. Habang iwinawasiwas niya ito, umalangaw-ngaw ang kalansing ng mga tanikala, at malamig niyang tinitigan ang kalaban. Hindi sapat ang isa, dalawa sa inyo ang maaaring lumapit sa akin ng sabay. Nang inig ang sibat at bumulwak ang aura nito tulad ng isang dragon na umaatake sa kalaban. Nang makilala ito bilang isang heavenly grade na sandata, binunot ng pangalawang pinuno ng Black Knights ang kanyang malapad na espada at nagsimulang lumaban. Ang agwat sa pagitan ng isang taong may heavenly grade na sandata at isang taong walang ganito ay hindi maihahambing. Ito ay karaniwang sentido komon sa cultivation. Ang isang bihasang gumagamit ng sandata ay maaari ring makamit ang isang breakthrough sa kanyang avatar gamit ang isang heavenly grade na sandata. Gayunpaman, kung walang avatar, mawawala ang kalamangan na nakukuha mula sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Sa pagkakadikit ng kanilang mga sandata, isang nakakabinging banggaan ang umalangaw-ngaw sa buong eksena. Medyo galit si Siyu, itinuro sila. Lumaban kayo sa labas. Kasunod ng kanyang utos, agad nilang dinala ang kanilang laban sa labas ng bulwagan. Ang tulak ng Overlord Spear ay walang awa. Mukhang dragon ito. Mukhang pinangungunahan niya ang kanyang kalaban. Lalong nagiging matapang si Duan Musheng habang nagpapatuloy ang labanan, patuloy na tumataas ang kanyang momentum. Naramdaman ng lumang puwersa ng Black Knight na may mali, kaya lumundag siya sa labanan, sumali sa matinding labanan. Sa biglaang magkasanib na pag-atake ng Black Knights, agad na nadobol ang presyon ni Duan Musheng at bumagsak siya sa lupa. Gayunpaman, kahit na humaharap sa dalawang kalaban na may mas mataas na realm kaysa sa kanya, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pag-atras. Mabilis niyang inayos ang kanyang estado at sumugod muli. Dalawa laban sa isa. Hindi ito mukhang isang taong kaka-breakthrough lang sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Mas mukha itong isang taong matagal nang nasa realm na ito. Mahusay na iwinawasiwas ng pangatlong kapatid ang kanyang sibat.
Sa bawat pagkakataon na pinakakawalan niya ang nag-aapoy na field, daang hampas at libong patong ng alon, nag-iiwan siya ng 100 after images. Nakakatakot ang heavenly grade na sandatang ito, at ito ang dahilan kung bakit napakaraming cultivator ang naghahangad ng gayong mga sandata. Kung hindi ko nakita mismo gamit ang aking mga mata, hindi ako maniniwala na ang isang disipulo ng Evil Sky Pavilion, na walang dahon, ay makatatayo laban sa dalawang kalaban.